fish, madalas, ang first choice ng marami ay goldfish. Yes, pero alam nyo ba mga kada na meron din tayong ibang klaseng isda na pwedeng alagaan at gawing pet? Tulad na lang ng tinatawag nila na betta fish or beta fish na kilala po bilang fighting fish. That's right. Ngayong umaga, kasama po natin ang isang betta fish breeder at collector, si Emmanuel Valdelion, para bigyan po tayo ng tips kung paano mag-alaga ng betta fish. Kaya let's go to him. Welcome to Kada Umaga, Emmanuel. Hi, Emmanuel! Sa ating mga kada. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga sa iyo mga alaga. Isang mga betang umaga po, mga kakaada. And ayan po yung akin pong mga fighting fish or betta fish po Ang gaganda na tinatawag. nila. So good! Parang sila mga beauty pageant contestants. Actually, no? yes. Wala bang Emma Tiglaw dyan? Oo nga. Kulay Orange. orange. Ito po orange. Ayan si Emma. Pag sinabing beta, Emmanuel, ganyan talaga lahat ang itsura. Opo. And ito po mostly po na nakikita nyo po sa screen po, mga males beta po sila. Mga male po. Yung mga female po kasi maliliit po yung ano nila, yung tails po nila kumpara po sa male. Pero colorful din sila. Opo, kasi colorful din po ng mga males po. Kasi minsan pag, alam mo sa nature, yung female, laging dull. Hindi maganda yung yung kulay, maliit. Pero pagdating sa male, no? Sila yung mga exotic looking, no? Opo, kagaya po nito pong mga beta, mostly po talaga ng mga magaganda pong tails ay nasa male po. Ito, kakaibang tail niya. Hiwalay-hiwalay. Opo, iba't iba rin po kasi sila ng strain. Kagaya po nito, may mga crown tail po, half moon, ganun Ako, po yung itong mga crown tawag. tail, meron talaga kasi orange si Emma yan. Crown. Crown. Okay, bakit po sila kinatawag na fighting fish? Kasi po sila po, mga territorial po sila. Kaya po, isa-isa lang po yung lagayan nila. Nag-away-away po sila pagka po magkakasama sila sa lagayan. Paano sila sa nature? Sa nature po, siguro po, di nila maiwasan din na mag-away-away po. Pero since Ang laki. Territorial, Opo, sobrang territorial po nila. Napakalungkot ng kanilang mga buhay. Pero pag binibreed, okay naman sila pag female ang kasama. Mostly rin po sa breeding, kawawa po lagi yung female kasi need po muna parang bugbugin para po mag-release po ng eggs, ganun po. Pero pagka condition naman po sila, yung mate na mate po sila together, may times po na hindi po naman nagkakabugbugan, dire-diretso na po yung breeding nila. Ganun. Bakit mo na-interested yung bakit naging interest mo yung ganitong klaseng fish na hindi yung iba? Kasi po, siguro po yung betta fish po, isa po siya sa pinaka-low maintenance po na isda pong naalagaan. Kasi po, hindi niya po need ng aerator or oxygen. Tapos, kahit iwan niya lang po siya ng 2 to 3 days na hindi kumakain, okay lang po sila. So hindi sila high maintenance. Opo, Katulad low na naisip maintenance. natin kanina. Napaka-low maintenance po nila, sa ganyan po mabubuhay na po sila. Pero much better po sa malawak po silang tank. Okay. Pero have you ever tried na malaking tank tapos may sinama mo ng ilang sa kanila? Actually po, yung mga female po, pwede po silang magkakasama pagka malaki po yung tank. Kasi hindi po sila ganun ka-aggressive kagaya po ng mga males. And kung nakikita nyo po, nag-play-player po sila. Ayun, pag nakikita po nila yung kalapit nila, nagagalit po sila. Nagagalit ganun. na nga. Hindi naman sila nagagalit sa'yo. Halimbawa, huhulihin mo sila or something, iti-transfer mo sila sa ibang tank. Hindi naman po. Hindi, Opo. na-identify naman nila kung hindi isda yung katapat. Magkano ang isang ganyan? Depende po, nagre-range po siya ng 250 to 300 po. Meron po may tiga 1,000. Opo, gano'n, 1,000. Kasi paano po sila, import po sila, galing po sila ng Thailand. Thailand. Sabi ko na nga ba, Miss Grant talaga yan. Dito si Ate Emma. Beauty pageant yung mga yan. Correct. Anong kinakain? Ang pinaka ano po talaga nila, pinaka vitamins po nila na pagkain, yung kitikiti po. Sa Na mosquito? Opo, ganun po. Then pwede rin po yung Chubiflex. Pero mostly po ng pinapakain namin ay mga pellet lang po since fast shipping po kami kasi po nagbebenta. Pero yung kitikiti po, isa po siya sa pinakamabisa pong vitamins ng betta fish po. Okay. Galing. Si Emmanuel pala ay David, ang usual na pangalan. Opo. Anong fulfillment naman nabibigay sa'yo yung pag-aalaga ng mga ganitong fighting fish? Siguro po sa panahon kasi ngayon, marami pong dumaranas ng depression and malaking bagay po na meron silang pinagkakalibangan. Kaya po, yun po, naging interesado rin po ako nung mga time po na na-stress ako.
trinay ko po na mag-alaga ng betta fish, nakakalibang po siya. Ilan na ang ganyan mo, David? Ngayon po, nasa 11,000 mahigit po yung ano namin eh. Wow, Na-import po namin from Ang dami. Thailand po. Pero marunong ka na rin mag-breed. Nagsimula po sa breeding bago po mag-import. Ay, very good. So, binibenta mo na rin siya ngayon. Opo, ano po, siya po yung business ko na po siya in Ayan, 5 ang years dami, po. oh. Ayan po mga ano po, in 5 years po, marami na po kaming mga na ano pong bet. May maganda akong tanong. Pwede ba sila isama sa ibang breed na fish? Hindi po kasi po nakikipag-away po talaga sila. Mga ano po sila. Ano talaga? Mahirap Oo, sila, no? mga war freak po talaga sila. Opo. Nakaka-distress siya, pero war freak siya. War freak din siya, Mama P. But you don't make them fight. Hindi David. po. Kasi po Talagang parang pinagmamasdan mo na lang ang kanyang kagandahan. Opo, kasi po pagka po pinag-fight sila, ano pa, animal cruelty po. yun. Diba? At saka medyo talagang may talagang isang mawawala. Opo. Yung lifespan naman po nila, gano'n Mga 2 to 3 years din po yung tagal po nila. Depende rin po sa pag-aalaga. Sino dito ang pinakamahal? Ayun. Ang pinakamahal po dyan ay yung mga ganito po, mustard half moon, yung mga ganito po. Opo. Ganyan. Iba't iba rin po kasi lang tag. Ito pa ang tawag po sa kanila, mga butterfly. Ayan, butterfly half moon. Saan kasi kanino ka proud? Ala pa. Pinaka-proud po ay... Dito na lang po kay ano po. Kay Miss Emma. Kay Sa Miss Miss Emma na lang po. At bakit Dahil naman? mahirap yan. Ano, Mahirap makahanap na ganyan. Kumbaga, rare siya. hindi naman po masyado. Pero ayun nga po, since nanalo po si Miss Emma. Natutuwa Dito na ako, yun, dito na lang po. Ano naman ang habitat at equipment requirements sa pag-aalaga ng mga ganitong fish? Bakit po kailangan ng minimum of 5 gallons capacity para sa size? Ayun po kasi much better po sa betta fish pagka po malaki po yung lagayan nila para po nakakalangoy sila ng maayos. Then yung temperature naman po mas okay po na katamtaman lang po, hindi po sobrang init, hindi rin po sobrang lamig. Tapos yung almond leaves po, yung talisay leaves po, yung po yung parang naging vitamins po nila na inilalagay po para makuha po nila yung temperature po nung ano, Ang galing! ng tubig, ganun po. Pwede pala yun. Tapos pag nagbabubble nest po sila sa taas, ibig sabihin po, masaya po sila sa quality ng water. Oh, ang cute naman. Nagbabubble sila sa taas. Opo, para po sila naglalaba, ganun. Ang dami po nilang bubble nest doon sa taas. Wala lang ba siyang aerator ngayon dahil maliit yung... Hindi po, di po talaga nila need ng aerator. Eh, di magaling yung gills nila. Opo, diba? kaya Hindi nga- nauubos yung oxygen ng tubig. Hindi po. Kaya nga po sabi ko po, That's napaka-low amazing. maintenance po nila talaga. Ang galing! Oo, ang cute na nila, oh. Pag sa breeding po ba, gano'n siya katagal bago may lalabas na eggs or gano'n? Opo. Within the day lang ba? Or Ano po, 2 to 3 days po, naglelay na po ng eggs yung fem. Tapos yung male naman po, ilalagay po nung male doon sa ano, sa bubble nest, doon po sa bula, yung mga itlog po. Tapos after po, need nyo na po alisin yung female kasi po, aalagaan na po ng male yung eggs, then yung fem naman po gusto kainin yung eggs. So, need nyo na po tanggalin yung female para po maalagaan ng male. Tapos ang dami po nila almost 200 to 300 din po ng mga ano. So, kumikita ka dito, David, for sure. Oo naman po, kumikita po. Para sa mga kada natin gustong gawin din itong business, magkano ba yung magandang starting capital? Actually po yung business po namin kasi ngayon, nagkakaroon na po kami ng iba't ibang branch sa Pilipinas. Nice. Galing. Yung pong mga beta po na yan, binibigay po lang namin sa example po sa 100 each na halaga, tapos sila na po bahala po magpatong, ganun po. Tapos kailangan ba i-change yung water? Opo, yung pag-change naman po ng water, pwede pong 2 to 3 days. Depende rin po kasi minsan po, tumatagal po yung beta ng 1 week nang hindi napapalitan yung tubig. Ganun. Lalo na po pagka malaki po yung lagayan nila, hindi po sila totally high maintenance pagdating po sa quality ng water. What about gawing silang decoration? Okay lang din yun. Okay lang naman po. Basta po naalagaan po sila ng maayos. Kasi di ba Buhay pa usually ba may to? gano'n? Opo, buhay pa po yan. Siguro po na lang siya. Sleep. Natutulog ba sila? Minsan po kasi yung beta po nawawater shock din po sa Oo nga. Paano tubig. mo to? Taga-saan ka ba? Paete po, Laguna. So, paano mo to tinatransport? Ano po, siguro po sana yan din po. Ganyan? Hindi pa, naka-plastic po sila ng plastic ng yelo. Oh, Opo. Tapos siniship din po namin sila. Oo nga.
nasa So, shipping kung din. saan-saan ka na nag-ship ng Opo, mga sa isda. Mindanao po, Visayas, Galing. gano'n. Grabe. Meron ba mga instances in David na pag bigla silang parang namamatay or ano? Opo, meron ano po. yung mga reasons? Siguro po yung reasons po ay sa sobrang tagal po ng shipping. Minsan naman po, hindi po sila totally nakukondisyon sa quality po ng water. Pero bihira naman po yung circumstances na gano'n. Kasi po, syempre po, sa tagal na rin po namin sa business na ito, napag-aralan na rin po na. So, may particular type of water na mas okay? Siguro po, wala naman po. Pero, opo. Kailangan lang malinis. Opo, tapos ano po, siguro po lalo na po yung machlorine na mga tubig. Need po tanggalin yung chlorine kasi doon po sila parang namamatay. Pagka may paano chlorine. tanggalin? Lalagyan nyo po ng rock salt. Tapos pagka po yung water po na may chlorine, 3 to 4 days po, mawala na naman po yung chlorine. So need nyo lang po siya i-stock. Oh, I didn't know that. That's Okay. interesting. We just put rock salt. Opo, ganun, rock salt po. Kasi yung rock salt po, pang-condition din po ng mga isda. Ang galing. Kahit saan po isda, nilalagyan po ng rock salt. Gaganda nila. So halimbawa, Mama P, gusto nating bumili ito kasi birthday week mo. Wow! Oo, so, baka Mama P. gusto ni Brooklyn yan. Biglang ganon, di ba? Magkano ba ang gastos para pagbili ng betta fish with the basic setup na yung may tank, Opo, ganyan? siguro po mga nasa 350 to 500 po. Depende po kasi doon sa lahi din ng beta. Pero pag may kasama na po aquarium, tapos pagkain ganun po, set by set na po. Oo. Ganun, mga 500 po, ganun. Oh, affordable not din. bad. Not Oo. bad. For gifts, di ba? Opo. Maganda. Ganda. Ilang beses nga po Ganda sila niya. pinapakain? Ay, yung pagpapakain naman po, siguro po kahit sa loob ng isang araw, isang beses or 2 beses, okay lang po sa kanila yan. Galing. Minsan nga po pag taglamig, mas need po sila i-diet. Oh, Opo. Kasi pagka po, yung betta fish po, sa sarili ko lang po experience, pagka po mas napapadami yung pagkain, mas mabilis po sila dumanghina. tsaka they don't grow bigger, no? Opo. Hanggang dyan lang yan sila. Opo. Maliliit-liit lang. Ganda nila. So, ito na yung full size. Opo, ayan na po yung full size. Siguro nag-iisip na ako na parang ang ganda kapag meron kayong yung isang malaking tank pero nakahiwalay na. Alam mo yun, yung parang meron silang sarili-sarili na Mukhang mga... nakakondo sila. Ganda. Oo, di ba? Kasi ang ganda nila tingnan. Pero gusto ko sila isama para... Pero stress out sila, magkikita-kita sila Oo, masyado. oo, totoo. Oo nga po. Kaya nga po kanina, nung hindi pa po nag-start yung show, may harang po sila. Oo Para nga. yun po yung pahinga nila. Then, ang nag-exercise po kasi ng betta fish, tatanggalin nyo lang po yung harang, magkikita po sila, 2 to 3 minutes, pwede po. Ayun po yung nag-exercise nila. After po kumain, para pong tao, gano'n. Para ma-stress ng konti. Yun na yung exercise. Tapos, Kasi harangan naka-block na na po. naman. Opo, ganun po. Ang galing. O David, ibigay mo na yung mga contact details para sa ating mga kadang interesado na mag-alaga ng betta fish. Sa'yo, ano bang nadudulot nito sa'yo? How have they helped you in some way? Siguro po yung pinaka naidudulot niya po sa akin yung ano po, yung tagumpay po rin in life kasi po ayun dumadami na po yung stop ko po sa pagdating po sa betta fish. Then marami po mga tao ding nawawala yung stress nila pag nakakita po ng fighting fish po. Ayun po. O, diba? Basta huwag niyo silang pag-fight. Opo, yun po. Panoorin mo lang sila katulad nitong guy na to. Oo. Ganda-ganda niya, oh. Gaganda nga nila eh. Kaya David, sa mga gustong magkaroon nito, saan kanilang pwedeng hanapin? Ayun po, sa mga gusto pong mag-ano po ng aming fighting fish or betta fish, mag-PM lang po kayo sa FB page namin, The Bids Betta Care po. Tapos meron din po kaming TikTok account, The Bids Betta Care, Dynamic Philippines, The Bids Thai Bet, at iba pa pong mga live account. Pwede po kayo mag-mine po doon ng mga gusto niyo pong beta ng naka-live po. Diba? Emmanuel, bakit Ganda. Emmanuel yung name mo pero David's better? I'm just curious. Ano po kasi, ang tawag po talaga kay sa akin, David. David. Emmanuel Baka David si Valdalion po Emmanuel. kasi. See, okay. Kaya mga kada, ang pag-aalaga po ng fish babies ay nangangailangan po ng tender loving care gaya ng pag-aalaga po ng mga fur babies. Oo. Katulad nito, kailangan na itong linisan. Opo, may Kasi may something na siya. oo nga po. So, ang gagawin mo dyan, kukunin mo yung net. May pang, ano po talaga dyan, pang scoop po talaga. Para hindi sa natatanggalin si pupun- Opo. fishy. Cute. May mga pangalan ka ba para sa kanila? Wala po, dapat kayo po magpangala kasi bibigyan ko po kayo, mama. Oh, no! Baka maloka kami dyan, David. Kasalanan mo yan.
I love it. Ayan, bago po kayo mag-decide kung anong breed ng fish ang gusto nyong alagaan, kailangan mag-research muna kayo tungkol dito para siguradong kayo po ay magiging responsible fish parent sa inyong mga alaga. Kami, nakapag-research na kami ng matindi-tindi sa isang eksperto na katulad ni David. Maraming salamat, David. Thank you po. Thank you for bringing all your anaks. May anak ka bang human? Wala pa po, bata. Mga fish babies pa. Fish Opo, babies mga pala. beta pa lang po. Thank you very much. Thank you po. Thank you, David. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.